The Eternal Bloodline. Kabanata 64. Pagkatapos matest ang talento ni Kyle, umalis siya sa stage habang ang matalas na tingin ni Nine ay sumunod sa kanya. Hindi mahalaga ang talento, ilalabas ko pa rin ang galit ko sa iyo. Nagawa na niyang magdesisyon sa kanyang isipan. Nagkaroon sila ng tour sa academy at pagkatapos ay nagpunta si 9 nanograms may pag-aatubili sa kanyang nakatakdang dorm, ngunit nagulat siya nang makita si Kyle na pumapasok sa kwarto sa tabi niya. Huminto si Kyle saglit at tumingin sa paligid na may walang pakialam na ekspresyon. Nagtigatig ang katawan ni Nine, pero hindi niya alam kung tatawa o iiyak nang dumaan ang tingin ni Kyle sa kanya na parang wala lang. Mukhang hindi man lang siya nakilala. Pagkatapos pumasok si Kyle sa kwarto, nag-scoff si Nine at pumasok sa kanyang kwarto habang nag-iisip ng isang plano para sa maliit na paghihiganti kay Kyle. Pagkatapos, aalis na siya sa academy. Sa totoo lang, nandoon lang siya dahil sa kanyang kuryosidad. Kinabukasan, pagkatapos tingnan ang schedule ng first year, pumunta siya sa mga klase, pero hindi tulad ng mga estudyanteng sabik, wala si Kyle sa mga klase sa loob ng isang linggo. Nagtakip siya ng dila at itinaboy si Kyle sa kanyang isipan, ngunit biglang tinanong ni Professor Aliza ang klase kung may nakakaalam tungkol kay Kyle Ohan. Ang boses niya ay medyo galit habang hiniling niyang ipaalala kay Kyle ang paparating na ranking assessment. Ngumisi si Nine nang makita ang nakakunot na noo ni Aliza. Bilang isang mabuting kapitbahay, agad niyang gustong gampanan ang tungkulin at ipaalam kay Kyle tungkol sa galit na professor. Gusto niyang makita ang panik sa walang pakialam na mukha ni Kyle. Tumawa siya ng masama at bumalik sa kanyang kwarto. Kinabukasan, nakita niya si Kyle na nakatayo sa harap ng dorm at kumikislap ang kanyang mga mata sa kasiyahan. Nag-clear si 9 nanograms lalamunan at pagkatapos ay tinapik ang kanyang mga damit bago tawagin si Kyle na papasok sa kanyang dorm. Kyle! Tama ba? Lumingon si Kyle at sa halip na ang kanyang karaniwang walang pakialam na ekspresyon, tumingin siya kay 9 na may kunot noong mukha. Oo, ako ito. Nang kumurap si 9, narito siya para makita ang reaksyon ni Kyle, pero medyo kinakabahan siya nang direktang tumingin si Kyle sa kanya. Ipinatong niya ang kanyang kanang kamay na may ngiti. Masaya akong makilala ka, ako si 9. Tiningnan siya ni Kyle mula ulo hanggang paa. Kumunat ang kilay ni 9 at halos gusto na niyang umalis dahil inabot ni Kyle ang kanyang kamay ng isang buong minuto. Alam mo na ang pangalan ko, Kyle. Masaya ring makilala ka. Tiningnan ni 9 si Kyle nang may pilit na ngiti, handa na sanang sabihin ang kanyang sasabihin nang bigla niyang naramdaman ang pamilyar na sakit sa kanyang mga mata. Napangiwi siya sa loob at may lumitaw na imahe ng isang lalaki sa kanyang isip. Naging blanko ang isip niya ng saglit habang nakikita ang lalaki na nakatayo sa gitna ng dagat ng asul na apoy. Lumilipad ang lalaki at tanging likod niya ang nakita ni 9, pero kahit ang likod nito ay mukhang kahanga-hanga. Sa isang sulyap, sigurado si 9 na ang individual na iyon ay may sapat na lakas para durugin ang sinuman sa isang galaw. Nagmukha siyang gulat habang nakatingin kay Kyle na parang nasa isang trance. Ang kanyang isip ay nag-iisa lamang na tanong. Paano? Paano naging ganito kalakas si Kyle kahit na mayroon lamang itong B-rank talento? Agad na kumunat ang kanyang mga pupils nang maramdaman ang rango ni Kyle. F+ rank. Ang tanging mga taong umabot sa F+ rank ay sina Alec, Carcel, Lara, at Mia, pero lahat sila ay may kamangha-manghang talento. Sa kabilang banda, naramdaman ni Kyle ang gulat na tingin ni 9 at agad niyang itinago ang kanyang aura, pero sa mga susunod na segundo, nagkaroon ng awkward na katahimikan. Bakit mo ako tinawag? Napasigaw si 9 nang masaktan ang kanyang isip sa pagkakatiyak ni Kyle. Ngumiti siya at tumingin kay Kyle. Ngayon ay mas malawak ang kanyang ngiti habang dali-dali niyang itinapon ang plano ng paghihiganti kay Kyle at sa halip ay nagpa siya na maging kaibigan siya. Sa paglipas ng panahon, naging malapit sila at alam ni 9 na kahit nag-umpisa ang kanilang pagkakaibigan dahil sa kakaibang vision, si Kyle ang kanyang unang tunay na kaibigan. Matapos ang ilang oras na magkasama, natutunan ni 9 ang maraming bagay tungkol kay Kyle. Hindi tulad ng panlabas na walang pakialam na anyo, si Kyle ay isang napaka-obserbador at mapagkakatiwalaang tao. Matalas din siya, pero hindi niya alam kung bakit ayaw niyang makipag-ugnayan sa iba. Tumawa si 9 at umupo sa kama habang iniisip ang kung paano ang maliit na paghihiganti ay naging pagkakaibigan. Nagagalit pa rin ako sa mga pang-iinsulto, pero masyado siyang malakas. Hindi ko siya matatalo kahit gaano pa ako magsikap. Bamulong siya at pagkalipas ng kaunti ay lumitaw ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha.
Matapos pumasok sa academy, nakakita siya ng ilang iba pang mga vision na may kaugnayan sa kanyang mga kaklase, ngunit nang tinapik ni Kyle ang kanyang balikat sa training ground, halos magpanik siya dahil ang nakita niya ay hindi maganda. Isang imahe lang ito, pero sigurado si Nine na mangyayari ito sa lalong madaling panahon dahil sa hitsura ni Kyle sa vision na pareho ng ngayon. Ipinakita ng imahe ang isang lugar na puno ng mataas na berdeng damo at ligaw na mga damo, nakahiga si Kyle na nag-iisa sa gitna ng damo na may mga punit na damit. Nakapikit ang kanyang mga mata at maraming sugat ang makikita sa buong katawan niya. Hindi ako sasali sa tournament, pero pagkatapos makita ang vision, sa tingin ko ay may kaugnayan ito sa tournament. Kailangan kong pigilan itong mangyari. Nagpakita ng determinadong ekspresyon si Nine. Kahit na alam niyang magiging okay si Kyle dahil nakita na niyang nakatayo ito sa dagat ng asul na apoy na may kahangahangang presensya, ayaw niyang mag-risk. Ang mga vision na nakita ni Nine ay hindi kailanman nagkamali dahil ang kanyang kakayahan ay may kaugnayan sa kalikasan. Kailangan kong siguraduhin na maiiwasan ni Kyle ang sitwasyong ito. Kung may manggahas na kidnapin o atakihin siya sa harapan ng maraming malalakas na propesor at ni Vice Principal George, talagang malakas ang taong iyon. Masyado akong mahina. Kailangan kong magsimula ng masigasig na magtrabaho kung gusto kong tulungan siya. Bumulong si Nine at nagpa siya na mas maging masipag mula ngayon. Samantala, sa training ground. Hinihingal si Kyle habang nakahiga sa lupa na may pagod na ekspresyon. Hindi na ako makatakbo. Bumantong hininga si Bia at umupo sa tabi niya. Sa tingin ko, medyo brutal ang training ngayon. Napangiwi si Kyle habang iniiwas ang kanyang mga binti para ma-relax ang pagod ng mga kalamnan. Sobrang brutal lang. Nagtawanan siya at tiningnan ang ibang top students na patuloy na nagsusumikap na tumakbo. Ang tanging tao na mukhang mas mabuti ang kondisyon ay si Alec. Tiningnan ni Professor Liam ang katawan ni Kyle at sa wakas ay nagbigay ng signal para tumigil. Sige. Sapat na ito sa araw na ito. Makikita ko kayong lahat bukas kasama ang ibang estudyante. Ngumiti siya na may kasiyahan at iniwan ang mga hinihingal na estudyante. Tumingin si Alex sa naglalaho na likod ng professor bago umupo para kalmayan ang kanyang hininga. Si Carcel, Lara, Mia, at ang iba pang top students ay bumagsak na rin na may mga hingal. Pagkalipas ng ilang sandali, iniunat ni Kyle ang kanyang mga binti na may buntong hininga. Hindi na ako babalik bukas. Magpapahinga ako. Bumulong siya at tiningnan si Alec na may pagod na ekspresyon. Ako rin, hindi na ako pupunta. Mukhang nagbabalik siya dahil natakot tayo sa ibang estudyante nang makipaglaban tayo sa isa't isa. Pagkalipas ng ilang sandali, nagkaroon sila ng lakas para tumayo. Pareho nilang hinaila ang kanilang mga katawan patungo sa labasan. Habang naglalakad, nag-isip si Kyle at tumingin kay Alec. Sa totoo lang, alam mo ba kung ano ang nangyari kay Nine? Tumingin si Alec sa kanya na may gulat. Ang unang tanong na pumasok sa isip niya ay bakit tinatanong ito ni Kyle. Dapat ba siyang tanungin ito kay Nine? Hindi ko alam. Dapat tingnan natin siya bukas. Tumango si Kyle. Gusto lang niyang malaman kung kaya ni Alec malaman ang mga ganitong bagay gamit ang system. Pagkatapos umalis si Kyle, kinusot ni Alec ang kanyang sentido at tiningnan ang naglalaho na likod ni Kyle. Bakit parang alam ni Kyle ang isang bagay? Hindi. Imposible. Iniling niya ang kanyang ulo at itinapon ang pag-iisip na iyon sa likod ng kanyang isip bago nag-isip tungkol kay Nine. Kahit sinabi niyang hindi niya alam, may ideya siya kung ano ang nangyayari kay Nine. Kailangan kong malaman kung ano ang nakita niya. Umaasa akong hindi ito masama. Kinabukasan, hindi nakita ni Kyle si Nine sa classroom. Kumunat ang noo niya at medyo nag-alala. Pagkatapos ng klase, hindi na sila pumasok sa training session ni na Alec at Carcel. Pumunta silang tatlo sa dorm ni Nine. Tiningnan ni Kyle ang dalawang nasa likuran niya at kumatok sa pinto ni Nine, ang pangalawang beses na ngayong araw. Kumatok na siya kanina, pero walang nagbukas kaya umalis na lang siya. Naghintay siya ng 1 minuto at kumatok ulit pero walang sumagot. Huwag mong sabihin na lumabas na naman siya. Bumantong hininga siya at tiningnan ang dalawa. Nagkibit balikat si Alec. Baka nga, posible naman. Anyway, wala si Nine. Libre na tayo ngayon. Ano ang gagawin mo? Seryoso ang mukha ni Kyle habang nakatingin sa dorm ni Nine. Pupunta ako sa library saglit. Ha? Nagkatinginan sina Alec at Carcel. Madalas pumunta si Kyle sa library, pero nitong nakaraang linggo, tumigil siya, kaya akala nila hindi na siya pupunta ulit. Sige.
Aalis na kami, kung libre ka, punta ka sa building ng second year students. May narinig akong nagtitinda roon. Sabi ni Alec at umalis na kasama si Carcel. Tiningnan ni Kyle ang kanilang mga likod saglit, at kumatok ulit sa pinto ni Nine. Ha! May sakit siya, saan kaya siya pupunta sa kondisyon niyang iyon? Umiling siya at pumunta sa library kasama si Bia. Pagpasok niya, nakita niya ang pamilyar na matandang librarian na tumanggo sa kanya. Habang naglalakad siya sa pagitan ng mga bookshelf, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya sa likuran. Kumunat ang noo ni Kyle at lumingon, para makita ang bagong babaeng assistant ng librarian. Nakasuot ito ng light blue robe at may salamin sa kanyang malalalim na mga mata, pero hindi ito nakatingin kay Kyle, mukhang abala ito sa pag-aayos ng mga libro sa malapit na bookshelf. Nagkakamali na ba ako? Bulong niya sa sarili dahil sa pagiging paranoid niya at handa nang baliwalain ang bagay na iyon nang magsalita si Bia sa isip niya. Nakatingin siya sa likod mo. Ha! Huminto saglit si Kyle at kumurap ng ilang beses. Nakatingin siya. Tiningnan niya ulit ang babae na may seryosong ekspresyon. Ilang buwan na siyang pumupunta sa library at minsan ay nararamdaman niyang may nakatingin sa kanya. Oo, umiwas siya nang lumingon ka. Naginat si Bia at ipinadyak ang mga pakpak habang nakaupo sa ulo ni Kyle, pero matalas ang mga mata nito habang nakatingin sa babae. Sinulyapan ni Kyle ang babae na mukhang abala sa mga libro, at matapos mapansin ang kakaibang pag-uugali nito, pumasok siya sa secret room kasama si Bia. Lumilipad si Bia sa pamilyar na kwarto na may bored na ekspresyon bago umupo sa tanging mesa sa gitna ng kwarto. Samantala, umupo si Kyle sa upuan at kinuha ang isa sa mga libro sa mesa. Makapal ang libro at puno ng mga komplikadong simbolo, pero madali niyang nabasa ang bawat simbolo. Sa gabay ni Elder Han, marami nang nagawa si Kyle sa array sa maikling panahon. Nagulat pa si Han sa kanyang pag-unlad dahil napakabilis niyang matuto. May 7 stages ng array mastery. 1. Beginner. 2. Novice. 3. Intermediate. 4. Advanced. 5. Expert. 6. Master. 7. Grandmaster. Nang biglang mawala si Elder Han, nakarating na si Kyle sa Intermediate Mastery sa arrays. Tiningnan niya ang mga libro sa mesa. Sa tingin ko, matapos ko ang mga librong ito sa loob ng 2 buwan. Baka makarating ako sa Advanced Mastery bago ang Academy's tournament. May ngiti na lumitaw sa gilid ng kanyang labi. Medyo mahirap ang mga libro kahit para sa kanya, pero nang magsimulang magseryoso sa pag-aaral, nagustuhan na niya ang propesyon na ito. Saglit na napaisip si Kyle sa isang nakakatawang senaryo. Sa isang malaking kagubatan, napapaligiran siya ng daan-daang monsters, pero nakatayo siya ng matuwid at iwinagayway lang ang kanyang kamay habang nagkakalat ng mana stone sa lahat ng dako. Agad na lumitaw ang isang high-rank defensive array sa paligid niya. Sa huli, hindi man lang siya nagalaw ng mga monsters habang madali niya silang pinapatay gamit ang isa pang high-grade offensive array. Nanalo siya sa laban at hindi pa nga siya gumamit ng mana. Ang ganda sana. Naningkit ang mga mata ni Bia sa mukha ni Kyle. May kakaibang masamang ngiti ito. Kyle. Ha? Okay ka lang. Kumurap si Kyle at kinurot ang tulay ng kanyang ilong na may nahihiyang ngiti. Okay lang ako. Samantala, sa opisina ni Vice Principal George. Kumunat ang noo niya habang nakatingin sa brown-haired youth na nakaupo sa harap ng kanyang work table. Sinabi mong kailangan kong dagdagan ang seguridad sa academy. Seryoso ang mukha ni Nine habang nakatingin kay George. Oo, sa tingin ko may mangyayaring masama. Nag-scoff si George. Alam niya ang identity ni Nine bilang isang prince, pero hindi niya inaasahan na maririnig ang ganitong bagay. Sino naman ang mangangahas na atakihin ang academy sa kanyang harapan? Pagkatapos ni Ratrick, isa siya sa pinakamalakas sa kaharian. Ang mga kalapit na kaharian ay hindi naman tanga para magpadala ng kanilang mga elite sa academy dahil ayaw nilang maging kaaway si Ratrick. Kumuha siya ng ilang papel at nagsimulang magbasa habang itinuturo ang labasan. Sige. Narinig na kita, pwede ka nang umalis. Tiningnan ni Nine ang itinuturong daliri at bumantong hininga habang hinihimas ang sentido na parang matandang lalaki. Kanina pa niya sinusubukang kausapin si George, pero mukhang hindi siya nito pinaniniwalaan. Hindi naman ito inaasahan. Hindi niya alam ang inherited ability ko. Sige. Pero kahit hindi mo madagdagan ang seguridad, bantayan mo ang mga estudyante para maiwasan ang anumang panganib. Tumayo siya na may seryosong ekspresyon at umalis sa kwarto. Lalong kumunat ang noo ni George habang nakatingin sa naglalaho na imahe ni Nine.
Ang batang ito. Bakit bigla siyang nag-aalala sa seguridad ng academy? May gustong umaatake ba sa academy mula sa kaharian niya? Anyway, mas mabuting maging maingat. Magtatanong ako sa mga elders para bantayan ang mga bata saglit. Bamantong hininga siya at nagsimulang magbasa ng mga papeles. Pagkatapos ng biglaang balita tungkol sa Academy's tournament na inilabas mismo ng hari, ang lahat ng academies sa Kingdom Escalante ay nagsimulang maghanda ng buong lakas dahil nangako ang hari na gagantimpalaan ang top 200 students. Narinig din ng publiko ang balita at nasa sabik dahil hindi pa nangyayari ito dati, pero nawala ang excitement nila nang malaman nilang ang Academy's tournament ay gaganapin sa isang lihim na lugar, palayo sa kanilang mga mata para maiwasan ang anumang kalokohan at panganib. Maraming nobles ang nagpahayag ng kanilang opinyon sa harap ng hari dahil pinagbawalan din silang malaman ang lokasyon ng tournament. Sa huli, inutusan ng hari na i-record ang buong tournament sa video crystals. Pagkatapos ng tournament, ibebenta ang crystal sa lahat ng gustong makita ang performance ng mga estudyante. Pagkatapos ng isang buwan, 86 na academies ang nag-register sa tournament. Ang bawat academy ay inabisuhan na magdala ng 30 elite students, 10 estudyante mula sa bawat taon. Sa loob ng isang marangyang kwarto na puno ng iba't ibang uri ng magagandang antiques. Puti ang kulay ng kwarto at may malaking bookshelf na puno ng mga dokumento sa kaliwa. May malaking brown curtain sa likuran ng isang lalaking may gintong buhok na nakaupo sa isang upuang may mga nakapaskil na hiyas. Inilagay niya ang kanyang kamay sa mesa na nasa harapan niya na may kunot noo. Dalawang matangkad na individual na nakasuot ng gintong uniforme ay nakaluhod sa harap ng nakaupong lalaki habang sinasabi sa kanya ang balita na natanggap nila kanina lang. Kamahalan. Nasuri na namin ang impormasyon, totoo nga. Bamantong hininga ang lalaking may gintong buhok na mukhang nasa mid-30s na habang iwinawagayway ang kanyang kamay para palayasin ang mga gwardya. Pagkatapos umalis ng mga gwardya, kumuha siya ng communication crystal mula sa singsing na nasa gitnang daliri niya at binalot ng mana ang crystal, tila kinokontak ang isang tao. Ilang sandali pa, lumiwanag ang crystal at nagpakita ng projection ng isang matandang individual na nakaupo sa isang damuhan. Ratrick. Tiningnan ng matandang individual ang lalaking may gintong buhok na may magalang na ngiti. Ang lalaki ay walang iba kundi ang hari ng Kingdom Escalante. Kamahalan, bakit ninyo ako tinawag ng biglaan? Tiningnan ng hari ang matandang lalaki na may naninangkit na mga mata. May natanggap lang akong report tungkol sa estudyante mo, ano nga ulit ang pangalan? Kyle, di ba? Nagmukhang naguguluhan si Ratrick habang hinihintay ang hari na tapusin ang kanyang sasabihin. Sabi mo, B, rank lang ang talento niya, pero sa report na natanggap ko, hindi naman B rank ang talento niya. Nang una, ayos lang dahil may beast lang siya na may legendary talent. Walang paraan na mapalago niya ang beast gamit ang kanyang lakas, kaya naman walang gustong mag-risk, pero ngayon na double S rank ang kanyang tunay na talento, ang mga matatanda ay nagiging masyadong sakam. Kumunat ang noo ni Ratrick nang marinig ang balita. Wala akong alam tungkol dito. Sabi niya na may buntong hininga, pero seryoso ang mukha ng hari. Okay lang. Sabihin mo kay George na protektahan ang bata saglit at ipadala siya sa Secret Realm, kasama sina Alec at Carcel. Naniniwala akong ang tatlo sa kanila ay magbibigay sa atin ng maraming sorpresa sa hinaharap. Mapayapang lumipas ang panahon sa Royal Academy. Abala ang lahat ng estudyante sa paghamon sa top 10 para makuha ang kanilang pwesto. Nang una, ayaw makipaglaban ng mga estudyante dahil mas malalakas ang top 10, pero nang marinig nila ang premyo na ibibigay ng hari sa mga top participants ng tournament, nagkaroon sila ng motibasyon. Habang papalapit ang araw ng tournament, ilang confident na estudyante ang naghamon at nakipaglaban sa top students. Kahit na hindi marami ang nanalo, nagulat ang mga professor sa mga nakatagong estudyante na may malaking lakas na nakatalo sa top 10. Sa first year, sina Kyle, Alec, Lara, Carcel, Mia, Lily, at Jake ay nanatili sa kanilang pwesto, pero paulit-ulit na nagbabago ang mga nasa ibaba nila. Laking gulat ni Kyle nang makapasok si Trey sa top 10 matapos talunin si Nike na nasa rank 10 sa buong klase. Sa second year, madaling nakapasok si Blaine sa top 10, at sa third year, karamihan sa top 10 ay natalo ng kanilang mga kaklase maliban sa top 2 students na magkapatid. Sa first year training ground, nakaupo si Nine sa tabi ni Kyle habang pinapanood ang mga nasa dalawang arena stages.
Sa unang stage, naglalaban sina Alec at Carcel, habang sa ikalawang stage, isang brown-eyed youth ang nakikipaglaban kay Lara. Tumayo si Nine at tumingin sa blue-haired girl na nakaupo sa kaliwa niya. Si Mia ito, at nilalaro nito ang mga pakpak ni Bia na may ngiti. Susunod na ako. Sigaw niya na may seryosong ekspresyon habang nakatingin sa kanyang kalaban na si Lily. 2 linggo na lang ang natitira sa orihinal na 2 buwan, at malapit nang matapos ang selection process. Kung hindi siya makapasok sa top 10 sa loob ng 2 linggo, hindi na siya makakasali sa tournament. Tumayo rin si Kyle at tinapik ang balikat ni Nine. Ngayon na nagdesisyon ka ng lumaban. Mag-ingat ka, hindi siya mahina. Narinig ni Nine ang ibig sabihin ni Kyle. Malakas siya. Siguraduhin huwag mong masira ang mga buto mo. Tumanggaw siya na may seryosong ekspresyon at pumasok sa arena stage sa ilalim ng paningin ni Professor Liam. Nakatayo si Lily sa tabi ng mga estudyanteng nanunood kina Alec at Carcel, pero nang makita niya si Nine, umakyat siya sa stage at tumayo sa harap nito. Nanigas ang ekspresyon ni Nine habang naaalala ang hindi magandang nakaraan. Noong selection process, habang nakikipaglaban sila para makapasok sa Tower of Opportunity, medyo binugbog siya nito. Huminga siya ng malalim at kinuha ang kanyang armas. Ngumiti si Lily habang ang mahabang buhok nito ay umaalon sa likuran. Pagkatapos iwagayway ng professor ang kanyang kamay, pareho silang nag-atake sa isa't isa na may bilis na kidlat. Samantala, tumingin si Kyle sa likuran at naningkit ang kanyang mga mata kay Bia. Nakita niya ang masayang ekspresyon sa mukha nito habang hinahaplos ni Mia ang balahibo nito. Feeling ko, iiwan mo ako para sa isang maganda. Nag-scoff si Kyle dahil hindi ito sumagot at hindi siya pinansin. Bumantong hininga siya at umupo ulit habang pinapanood si Nine na may seryosong ekspresyon. Sa stage, hinarang ni Nine ang isa pang magical attack mula kay Lily at tumalon pabalik bago ito inatake ng water bullets. Nagpatuloy ang laban at tumawa si Kyle nang makita si Nine na napapagod, pero sa huli, nanalo ito pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na laban. Iwinagayway ni Nine ang pagod niyang kamay at sumigaw ng malakas. Nasa top 10 na ako. Ngumiti siya na may kasiyahan, pero nanigas ang kanyang ngiti nang may hum-oman sa kanya sa susunod na segundo. Nag-clear si 9 nanograms lalamunan at tumingin sa muscular boy na lumapit mula sa mga nakahilerang estudyante. Paano mo maamon ang isa sa top 10 ng ganyan kabilis? Wala ka bang bait? Gusto mo bang mabugbog ng husto? Sabi niya na may pag-scoff, pero nagbago ang kanyang ekspresyon habang nakatingin sa youth. Hi! Hindi tulad mo, malakas si Lily kaya huwag mo akong sisihin kung mababali ang buto mo. Tahimik ang mga estudyante sa training ground habang nakatingin si Professor Liam kay Nine na nagbabanta sa kalaban ng walang pakialam. Pagkatapos marinig ang mahabang pananakot ni Nine, nag-alangan ang muscular boy, pero nagtaas ng kamay si Professor Liam. Sige, magpapahinga si 9 nanograms kalahating oras, pagkatapos ay humanin siya ni Duran. Bumulong si Nine at sinaman ng tingin ang muscular boy habang kinakalikot ang kanyang mga buto. Gusto niyang takutin ang kanyang kalaban. Sok! Pagkatapos kong makabawi ng mana, makikita kita. Hintayin mo lang. Binigyan niya ang lalaki ng huling masamang tingin at tumalon pababa ng stage. Lumingalinga ang kanyang mga mata bago tumigil kay Kyle na may buntong hininga. 1 buwan na ang nakalipas pero walang nangyaring kakaiba sa academy. Ibig sabihin ba, mangyayari ang nakita ko sa tournament? Kinusat niya ang kanyang sentido na may kunot noo. Tumigil na si Nine sa paglabas at binabantayan na niya ang paligid ni Kyle. Sinundan pa nga niya ito sa library at nagulat nang malaman na nag-aaral si Kyle tungkol sa arrays. Og, paano ka pa nakakapag-aral ng arrays ang daming klase at training? Anyway, kahit pinalayas ako ni Vice Principal George sa pag-aaral, sigurado akong babantayan niya kami pagkatapos ng bigla kong pagbabala. Naglakad siya at umupo sa tabi ni Kyle na binigyan siya ng water bottle. Naglalaban na naman sila. Nag-click ng dila si Nine nang makita kung paano pinalitan ni Alec ang kanyang kalaban kay Lara at nakikipaglaban na si Carcel kay Jake. Show off. Tumawa si Kyle, pero medyo nahilo siya at nawala ang kanyang ngiti na napalitan ng biglaang lamig sa kanyang gulugod. Nakita ni Nine ang mga hindi nakafocus na mata ni Kyle at inilahad ang kanyang kamay para hawakan ang noo nito. Okay ka lang. Nagulat si Kyle at agad na umatras mula sa kamay nito na may kunot noo. Okay lang ako. Sige. Kung sasabihin mo. Inalis ni Nine ang kanyang kamay at naghanda para sa susunod na laban sa muscular boy. Samantala, inilipat ni Bia ang kanyang mga pakpak at iniwan ang tabi ni Mia. Okay ka lang.
Lumipad siya papunta kay Kyle bago umupo sa kondongan nito habang inaayos ang mga gusot na pakpak. Okay lang ako pero ang baba na ng temperatura ng katawan ko. Nitong nakaraang 2 linggo, lumala na ito. Kaya hindi kita hinawakan kanina. Halos nagyayelo na ako, magugulat ka kung hahawakan mo ako. Bamulong si Bia at mabagal na init ang lumabas sa katawan nito. Ang init ay tumapon kay Kyle na ngumiti. Kailan mo pa natutunan ito? Alam mo namang hindi ito gagana sa akin dahil sa passive skill kong fire resistance. Hindi sumagot si Bia at umupo na lang sa balikat niya na may antok na ekspresyon. Ang susunod na linggo sa Royal Academy ay napaka-hectic, karamihan para sa mga professors na namamahala sa mga 1 versus 1 battle sa pagitan ng mga bata. Sa huling linggo, ang atmosphere ay naging medyo tense at kinakabahan dahil kahit ang mga pinakamahinang estudyante ay gusto pang subukan ang kanilang swerte at nagsimulang hamanin ang top students. Kahit na natalo ang mga mahinang estudyante, ang pakikipaglaban ng maraming battles ay napakahirap sa top students. Kaya naman nang may 3 araw na natitira, inanunsyo ng mga professors ang pagtatapos ng 2 buwang battles. Ang top 10 students mula sa bawat taon ay napili at isinulat ng mga professors ang kanilang mga pangalan. Samantala, abala rin si George dahil hiniling sa kanya ng principal na magdala ng ilang defensive artifacts sa tournament. Ang lokasyon at lahat ng bagay tungkol sa Academy's tournament ay napagdesisyonan mismo ng hari kaya wala siyang ideya tungkol dito. Hindi niya sigurado kung anong uri ng stage ang naghihintay sa mga bata o sa kanya. Kaya naman pumili siya ng isang matandang elder na nagngangalang Elias at 3 capable na professors para samahan siya. Ang tense na atmosphere sa academy ay unti-unting nawala nang lumitaw ang vice principal at tinipon ang lahat ng estudyante sa isang malaking field. Seryoso ang kanyang mga mata habang nagsimula siya ng mahabang speech. Sa speech, ginawa niya ang kanyang makakaya para aliwin ang mga estudyanteng hindi nakapasok sa tournament. Pagkatapos ng speech, binigyan siya ng isang professor ng isang listahan ng pangalan. Tumango si George at tiningnan ang mga pangalan ng top students, naningkit ang kanyang mga mata nang makita ang pangalan ni Kyle, pero umiling na lang siya na may pagkadismaya. Ipinabatid na sa kanya ng principal ang tunay na talento ni Kyle 2 buwan na ang nakakaraan. Nagulat siya ng una dahil paano nagkamali ang Academy artifact habang tinitignan ang talento ni Kyle. Hindi lang iyon, mali lang ang ipinakita ng artifact tungkol sa talento ni Kyle habang tama naman ang talento ng iba. Nag-scoff si George at nakita ang katawan ni Kyle na nakatayo sa karamihan. Kailangan kong i-verify ang talento niya. Isinulat niya ito sa kanyang isipan at itinaas ang kanyang kamay para patahimikin ang mga estudyanteng nagsasalita. Sige. Aalis tayo para sa Academy's tournament sa loob ng 3 araw gamit ang teleportation device para maiwasan ang mga problema. Kaya ang lahat ng napiling estudyante ay dapat magpahinga sa mga susunod na araw. Pagkatapos iwagayway ni George ang kanyang kamay, umalis ang mga estudyante isa-isa. Ang mga napili ay umalis na may masayang mukha habang ang mga hindi napili ay umalis na may malungkot na mukha. Maaga si Kyle gumising dahil ito ang araw ng pag-alis ng mga napiling estudyante para sa tournament. Ordinaryo ang nakalipas na 3 araw para sa kanya at karamihan ng kanyang oras ay nakahiga sa kanyang kama dahil hindi na siya kailangang pumasok sa mga lektura o training sessions. Tumigil din siya sa pag-aaral ng arrays dahil nakarating na siya sa Advanced Mastery 1 linggo na ang nakakaraan. Excited siya dahil kayanan niyang basahin ang mga simbolo sa Ancient Array Books na nahanap niya sa tower. Habang sinusubukan niyang basahin ang mga libro, nagkaroon siya ng pagnanais na sabihin kay Elder Han ang kanyang tagumpay, kaya naman pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagpasya siyang kontaken ang matandang lalaki sa pamamagitan ng communication crystal, pero sa kanyang pagkadismaya, hindi sinagot ng huli ang kanyang tawag. Sa huli, bumantong hininga siya at itinapon ang bagay na iyon sa likod ng kanyang isipan. Huminga ng malalim si Kyle at bumangon mula sa kama. Medyo nahirapan siyang tanggalin ang kumot sa kanyang katawan. Humawak ang kanyang mga paa sa malamig na sahig at nagkulong ang kanyang mga daliri sa paa. Malamig. Bumulong siya at pumasok sa banyo para maligo. Sa tubig, nakita niya ang medyo inaantok niyang mga mata at nitong nakaraang 2 araw, pumuti ang kanyang kutis. Umiling si Kyle at hinawakan ang puting hikaw na nasa kanyang tenga. Hindi pa ako umabot sa susunod na rank kahit na marami na akong training at pagsusumikap, at sa katawan ko, alam kong malayo pa ako. Mahinang kinuyam niya ang kanyang mga kamao na may frustrated na ekspresyon at pagkatapos panasan ang kanyang katawan, lumabas siya mula sa banyo na nakasuot ng asul na uniform ng academy.
Tiningnan ni Kyle ang kanyang mga damit na may hindi masayang ekspresyon. Hindi niya gusto ang uniform ng academy dahil medyo masikip ito, pero lahat ng estudyanteng sasali sa tournament ay kailangang magsuot nito kaya wala siyang ibang pagpipilian. Tiningnan ni Kyle si Bia na natutulog pa rin sa unan, kinuha niya ito gamit ang dalawang daliri. Dahan daw ang iminulat ni Bia ang kanyang mga mata na may pag-aatubili, pero nang makita niya ang masamang ngiti at mapanukso na mga mata ni Kyle, kumurap siya dahil may mali. Tama ang kanyang premonition dahil ang susunod na sinabi ni Kyle ay nagpadala ng lamig sa kanyang gulugod. Masyado kang pangit, lilinisin kita saglit. Ano? Nagbibiro ka ba? Lumingon si Kyle at nagsimulang maglakad patungo sa banyo ulit. Nanlaki ang mga mata ni Bia. Teka. Nagpumiglas siya at sinubukang kagatin ang mga daliri ni Kyle, pero sanay na ang huli sa kanyang protesta at hindi niya ito hinayaang lumipad. Na may masamang ngiti, pumasok siya sa banyo at sa loob ng ilang minuto, narinig ang masasakit na sigaw ni Bia habang walang awa siyang nilalabaan ni Kyle ng malamig na tubig. Nang lumabas si Kyle, basa ang balahibo ni Bia at malamig ang kanyang mga mata habang patuloy siyang sinusumpa sa kanyang isip. Hindi siya pinansin ni Kyle at pagkatapos panasan si Bia ng tuwalya, isang kontentong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Maganda ka na ngayon. Sabi niya na may seryosong pagtango at nanahimik si Bia na may bulong. Napunta ang mga mata ni Kyle sa ordinaryong brooch na nasa mesa. Ito ang brooch na iniwan ni Elder Han para sa kanya. Regular niya itong sinusuot dahil ayon sa Elder, ito ay isang life-saving artifact kahit na mukhang ordinaryo ito. Kinuha ni Kyle ang brooch at isinuot ito sa kanyang shirt bago kinuha si Bia na masama ang loob at umalis sa kwarto. Tiningnan niya ang 3 storage rings na nasa kanyang mga daliri. Dapat ko bang dalhin silang lahat o mag-iiwan ako ng ilan? Ayos lang na dalhin niya ang mga ito sa academy dahil walang nag-aalala, pero ngayon na makikipagkita siya sa mga bagong tao, iba na ang usapan. Habang nag-iisip, kumatok siya sa pinto ni Nine. Pagkaraan ng ilang segundo, bumukas ang pinto. Tinaasan siya ng kilay ni Kyle dahil pagkabukas ng pinto, lumingon si Nine at nagsimulang ayusin ang kanyang kumot at ang kanyang aparador ay magulo. Anong nangyari? Sabi niya na may seryosong ekspresyon at pumasok sa kwarto. Wala, may nawala lang ako. Parang isang kwintas, maliit. Sa tingin ko, naihulog ko ito. Tumigil si Nine at bumantong hininga. Ito ang artifact na magbibigay sa kanya ng alam kung malapit ang mga tao mula sa kanyang lahi, kahit malakas o mahina. Nakuha niya ito pagkatapos niyang malaman na may sumusunod sa kanya. Umalis na tayo. Baka naihulog ko na nga. Itinapon niya ang kumot at umalis sa building kasama si Kyle. Habang naglalakad sila, maraming estudyante ang tumingin sa kanila na may inggit dahil, hindi tulad ng ibang estudyante na kailangang maghanda para sa final exam, ang mga estudyanteng sasali sa tournament ay exempted sa exam. Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, pareho silang nakarating sa open square field sa likod ng Students' Hall. Ilang estudyante na ang nagtipon sa field. Tiningnan ni Kyle ang mga estudyante, pero nang makita niya ang dalawang magkamukhang lalaki na mayabang na nakatayo sa harap, tumigil ang kanyang tingin saglit. Pareho silang magkamukha na may light smoke eyes at kulay abong buhok. Ang third-year seniors. Inalis niya ang kanyang tingin nang mapansin ng iba ang kanyang presensya. Naglakad siya sa tabi ni Nine at tumayo sila sa pagitan ng mga estudyanteng nag-uusap. Ilang estudyante ang tumingin kay Kyle pero hindi siya nila nilapitan nang makita nila ang kanyang walang pakialam na ekspresyon. Tahimik na nanood si Kyle habang abala si Nine sa pakikipag-usap sa mga seniors na parang matagal na silang magkaibigan. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating pa ang ilang estudyante. Dumating din sina Alec at ang iba pa. Sa huli, 30 estudyante ang nagtipon sa field, 10 estudyante mula sa bawat taon. Sa harap ng mga estudyante, 2 professors na nakasuot ng asul na robe ay naglibot sa square field habang tinitignan ang round teleportation array na nasa gitna. Isa sa kanila ang nagtakda ng coordinates ayon sa lokasyon na natanggap nila kay George kanina. Maayos ang lahat at pagkaraan ng ilang minuto, dumating din si Vice Principal George sa field kasama si Elder Elise. Si Professor Liam ay sumusunod sa kanila na may malawak na ngiti dahil sa lahat ng professors, siya ang napili na sumunod sa mga bata. Hindi lang siya ang napiling professor, pero sino ba ang nagmamalasakit basta makakapanood siya ng magagandang laban sa pagitan ng mga bata. Medyo inaantok ang mga mata ni Kyle pero umiling ulit siya para mag-focus. Nang handa na ang array, iwinagayway ni George ang kanyang kamay para senadoryasan ang mga estudyante na pumasok sa round boundary ng array.
Nagsimulang maglakad si Kyle kasama ang iba, pero may nakita siyang pamilyar na mukha na lumalabas mula sa likod ng pader ng student hall. Anong ginagawa niya rito? Kumunat ang noo niya at naningkit ang kanyang mga mata nang makita niya ang bagong assistant ng librarian na nakatayo sa dulo ng square field. Kinabahan si Professor Astor habang naglalakad sa kanyang kwarto, pawis na pawis ang noo. Tiningnan niya ang communication crystal na nasa mesa sa tapat niya. Isang babae na nakasuot ng mahabang itim na damit at kulay abong pantalon ang nakikita sa projection sa itaas ng kristal. Kailangan ko lang siyang pigilan saglit, di ba? Sabi niya habang nilulunok ang kanyang laway. Makapal na pawis ang tumutulo sa kanyang noo dahil alam niyang kahit isang mali ay magiging sanhi ng kanyang pagkamatay. Pamilyar ang mahabang buhok na babae sa projection. Siya ang bagong assistant na inatasan sa librarian. Nag-scoff ang babae nang makita ang putlang mukha ni Astor. Kung ganyan ka, mahuhuli ka dahil sa pagiging kaina-hinala bago pa ako gumawa ng isang bagay. Gawin mo na lang ang sinabi ko, ako ang haharap sa lahat ng consequences. Huminga ng malalim si Astor at tumango. Nakita niyang halos nababaliw na ang babae. Hindi niya alam kung bakit ginagawa nito ang suicidal mission na ito, pero wala siyang pakialam basta hindi siya maapektuhan. Sige. Pinutol niya ang connection ng communication crystal at umalis sa kwarto, diretso sa students hall. Habang naglalakad, inayos niya ang kanyang poster at inayos ang kanyang damit. Isang seryoso at walang pakialam na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha habang nakatingin sa paligid na parang walang nangyari kanina. Pagkaraan ng ilang minuto, lumitaw siya sa field sa likod ng student hall. Tiningnan niya ang mga estudyanteng nakatayo sa gilid bago niya pinagtuunan ng pansin si George na nakatayo sa tapat ng mga estudyante kasama sina Elder Elise at Professor Liam. Nang handa na ang teleportation array, iwinagayway ni George ang kanyang kamay sa mga estudyante habang naglalakad. Pumasok kayo sa array. Malalim ang kanyang boses at agad na gumalaw ang mga estudyante para tumayo sa loob ng array isa-isa, pero huminto si George sa gitna dahil may tumawag sa kanya sa likuran. Sir! Lumingon siya na may kunot noo habang nakatingin sa papalapit na figure. Huminto rin sina Elder Elise at Professor Liam habang nakatingin sa individual na biglang lumitaw. Samantala, narinig ni Kyle ang boses ni Professor Astor, huminto siya saglit pero tinulak siya ni Nine papunta sa teleportation array. Magmadali ka. Teka, bakit ang lamig ng likod mo? Umatras si Kyle na may walang pakialam na ekspresyon at itinaas ang kanyang mga kamay para iwasan ang topic. Sige na, pupunta na ako. Pumasok siya sa array kasama ang ibang estudyante. Isa sa mga Blue Robe professors na nagti-check ng array kanina ay huminto at pumasok sa array kasama ang mga estudyante. Lahat sila ay naghintay kay Vice Principal George na pumasok sa teleportation array. Kinuskos ni Nine ang kanyang mga kamay na may ngiti. Excited ako, pero kinakabahan ako. Makikipaglaban tayo ng harapan sa lahat ng academies. Hinawakan ni Alec ang kanyang balikat na may seryosong ekspresyon. Huwag kang mag-alala, ililigtas ka namin kung malapit ka ng mamatay. Sinampal ni Nine ang kamay nito na may masamang tingin. Kaya kong talunin ang lahat ng hamon sa akin. Tiningnan ng gray-haired twins mula sa third year ang grupo ng first-year juniors na may amused na ekspresyon, pero si Blaine na second-year student na nakatayo sa likuran nila ay tumingin kay Nine na may naninangkit na mga mata. Hindi pa siya nakakapaghiganti kay Nine. Bahagyang tumawa si Kyle kina Alec at Carcel dahil ginagawa nila ang kanilang makakaya para sirain ang imahe ni Nine sa harap ng mga seniors. Kahit na mukhang nakatuon siya kina Nine at sa iba pa, ang tingin niya ay nakatuon kay Vice Principal George dahil may kakaibang pakiramdam siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang kinakabahang mga mata ay tumingin sa lugar kung saan nakatayo ang kakaibang babae kanina, pero wala siyang nakita. Saan siya nagpunta? Nasagot ang kanyang tanong ng pamilyar na sensasyon na bumalot sa kanyang katawan. Puting particles ang lumabas mula sa array na nakapalibot sa mga naguguluhang estudyante. Nanlaki ang mga mata ni Kyle at kinagat ang kanyang ngipin dahil gusto niyang lumabas mula sa array, pero huli na. Gamit ang natitirang lakas, niyakap niya si Bia at ang huli niyang narinig ay ang masasakit na sigaw ng mga estudyanteng nasa tabi niya. Samantala, nang tawagin ni Astor si Vice Principal George. Astor! Anong nangyari? Sabi ni George na may kunot noo. Abala siya kaya nagtaka siya kung bakit siya pinigilan nito ng biglaan. Seryoso ang ekspresyon ni Astor, habang kinukuha niya ang isang plaque mula sa kanyang storage ring. Sir, may natanggap lang akong balita. Higit sa 5 estudyante ang nawawala pagkatapos umalis sa academy.
Malalim ang kanyang boses habang ipinapakita niya ang D-shaped wooden plaque kay Vice Principal George. Naningkit ang mga mata ni George nang makita ang plaque. Ito ay ibinibigay sa mga professors na namamahala sa mission hall sa kanilang free time. Nagpatuloy si Astor pagkatapos makuha ang atensyon ni George. Nang una, akala ko babalik sila pagkatapos matapos ang kanilang missions kaya hindi ko na sila inabala, pero kahit isang buwan na, walang balita sa kanila. Kinuha ni Liam ang plaque mula sa kanyang kamay na may kunot noo. Sino sila? Ang mga pangalan ng mga nawawalang estudyante. Tiningnan mo ba ang mission location nila, baka nagdusa sila habang nakikipaglaban o mas masahol. Natigil ang kanyang sasabihin dahil alam niyang hindi nila maproprotektahan ang bawat estudyante pagkatapos nilang umalis sa lungsod sa paligid ng academy. Bumantong hininga si George at binuksan ang kanyang bibig, pero naningkit ang kanyang mga mata sa susunod na segundo nang maramdaman niya ang paggalaw ng mana sa likuran niya. Lumingon siya ng mabilis na may walang emosyong ekspresyon at agad na naningkit ang kanyang mga mata nang makita niyang na-activate ang teleportation array nang walang pahintulot niya. Sino ang gumawa nito? Sigaw ni George, pero alam niyang wala na siyang oras, kaya imbes na hanapin ang salarin, tumalon siya sa langit. Yumigting ang lupa sa ilalim niya. Ibinuka niya ang kanyang kamay sa isang segundo. Contract. May lumitaw na ugat sa kanyang noo habang sinusubukan niyang pigilan ang teleportation array na na-activate na. Kahit para sa isang array master, napakahirap pigilan ang isang teleportation array na na-activate na dahil makakasira ito sa mga nasa loob ng array. Sa ilalim ng kinakabahang ekspresyon ni George, ang lupa sa ilalim ng array ay pumutok at may lumitaw na malaking butas. Ang array na puno ng puting particles ay nahati sa maraming bahagi. Malakas at masasakit na sigaw ng mga estudyante ang umalangaw-ngaw sa field habang ang ilan sa kanila ay nasugatan, pero huli na dahil ang natitirang kalahati ng mga estudyante kasama ang blue-robed professor ay nawala sa array. Nang itim ang mga mata ni George habang nakikita ang mga natitirang nasugatang estudyante na nakahiga sa lupa. No way! Sigaw niya. Paano nangyari ito sa kanyang panunood? Nanginginig ang kanyang puso sa galit habang ang mana sa kanyang katawan ay lumabas. Sumumpa si Professor Liam at dali-daling tumakbo para bigyan ng healing potions ang mga nasugatang estudyante. Ang mga nanlilisik na mata ni George ay tumingin sa nag-iisang tao na nakatayo sa dulo ng field. Ang babaeng iyon. Huminto ka dyan. Nawala siya at hinawakan ang leeg ng tumatakas na babae. Ikaw ang. Natigil ang kanyang tanong nang tumawa ang babae sa kanyang kamay na may panunuksong ekspresyon. Naglagay na siya ng artifact na makakapagpalit ng coordinates ng teleportation array sa lupa kagabi, ang kailangan na lang niyang gawin ay i-activate ito, pero para magtagumpay iyon, kailangang lumayo si George sa array. Kinagat niya ang kanyang dila at pinatay ang sarili habang nakatingin sa galit na vice principal na may kontentong ekspresyon. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.